Tulungan kita, Yes, ha? sir. Ang bango nung soya. Sino bang may ayaw sa taho, di ba? Yes. Pwede ba akong sumubok? Yes po, Ha? sir. Kaya lang, dire-diretso lang. Gusto kong bilisan pa paano? Ayan. Ganito, ayan. Kaya pag i-stop. Bilis! Ang avocado, tinapay kayo? Magdalawa ko, tag-isa kami. Nandito tayo ngayon sa May Tondo, Maynila at makakakilala tayo ng isang 24 anyos na kotsero o nagkakalesa, si Francis. At laki siyang tondo kaya medyo may imahe siyang brusko at medyo astig. Pero sa likod ng imaheng ito, talagang makapamilya siya at responsableng tao. At ngayon, siya rin yung nagpapagamot sa kanyang kapatid na 3 beses na nagpapadialysis sa isang linggo. Tara, kilalanin natin si Francis. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Francis, Hello po. ako Hello si po. SB. Ay. Hello Sam po. Versosa. Basta ka? Ayos naman po. sir. Ha? Ito ba yung kalesa mo? Yes po, yes po. So, anong ginagawa mo bago ka bumiyahe? Bali, sir, nililinis ko muna po yung aking kartela. Para pag nabumiyahe po kami, maayos naman po yung kartela ko. Kartela tawag mo Yes po. rito. Yes po. Narinig ko ang tawag mo, Lucky Charm? Yes yung po, may yung- pangalan ng iyong kaibigang kabayo? Yes po, yes. Mababait ba? Mabait Yes ba po, si Lucky Charm? Yes po, sir. Ayun, medyo nakasilip siya, oh. Ilan taon na to si Lucky Charm? Bali, 3 years old lang po sila. Ha? Bata pa to? Yes po. Parang ikaw, batang-bata, naghahanap buhay na rin. Kailangan po, sir. Ha? Opo. Ako po pala si Francis Ignacio de la Torre. Ang hanap buhay ko po yung kalesa po. Bali, yung panahon pa po nung siguro mga 10 or 9 po ako, sinasama po ako ng tatay ko sa Arangke po. Tatay ko po naman din po kasi dating kutsero. Nung natuwa lang po ako, parang gusto kong gayahin tatay ko, ganun. Kaya nung lumalaki, parang ayun lang talaga hanap ko. 13 anyos nang unang makapagtrabaho sa kwadra ang ngayon 24 anyos na si Francis. Pero kahit bata pa, malaki na ang naiaambag niya sa kanyang pamilya. Naging sota-sota po ako. Ikaw yung maglilinis, ikaw mag-aalaga mismo ng kabayo. I-check mo yung nila, yung mga paa nila, pag nililinis mo, ganun po. Ikaw yung magpapakain. Hanggang sa tumigil na po talaga ako ng pag-aaral po. Hindi naman po ako nagkamali ng decision. At paano, natutulungan ko pa rin po yung parents ko para yung maibigay ko sa kanila yung gusto nila. Iba't ibang trabaho man ang kanyang subukan, bumabalik at bumabalik pa rin si Francis sa pangangalesa. Nagano po ako sa Malabon, yung sa truck, sa driver po, ganun. Nabot naman po ako ng 1 buwan doon, pero pag may nakikita po talaga ako na may dumadaan sa harap ko na nagkakalesa, ay naiintig po ako, gusto ko na magkalesa. Pandemic naman po, ibang trabaho naman po, nag-apply naman po ako. Kartilya rin din po, sa Divisoria rin po. Hanggang sa may dumadaan talaga na kabayo. Parang kabayo talaga ang hanap buhay ko, parang hindi na talaga mawawala para sa akin. Sa'yo ba to? Bali, sir, Sa'yo ba to? Inihiram mo? nirent lang po namin si Lucky Charm. Nire-rent Yes mo? Magkano renta mo kay Bali, ang Lucky Charm? renta po namin, depende po sa kita po namin. Pag maganda-ganda naman po ang kita namin, ng bondre ko po, 1,000, 800. Pag wala naman po, 300 or 500 lang. Per day. Yes po. Gaya ng paghahanda sa pampasaherong sasakyan, mabusisi rin pala ang paghahanda sa mga kalesa. Mas personal nga lang dahil madaling mapalapit ang mga kabayo sa kanilang kutsero. Okay po. Okay.
Bali dito na po muna ako sa unahan, ma'am, kasi may dito naman po yung mga pasahero na para maging komportable. Ito, paano mo siya pine-prepare bago ka bumiyahe? Bali sir, pakakainin ko muna si Lucky Charms sa loob ng kulungan niya, and then pagkatapos niya pakainin, saka ko naman po siya ilalabas para linisin. Ano ba yung pagkain na Yung soya. pinapakain mo? Ah, Yung soya. sa tao po. Bali ito sinasaling ko lang po sa tubig. Ilang takal lang po. Parang gatas niya, Yes po. kumbaga, no? Yes po. Bali ito po naman po yung pinaka carnival niya po para tumamis po yung Parang kulay. taho nga. Kaya nagugutom na po siya, nakamoy na. Anak ka mo. Yes. Angat. Tulungan kita, ha? Yes sir. Yes. Bali tapos, ito sir, hawakan na po sa ilalim. Ah, sa ilalim. Yes. Bango nung soya. Sino bang may ayaw sa taho, di ba? Yes po. Pati kabayo, trip na trip eh. Bali doon kasi po yung pinakaano nila eh. Parang pinaka-healthy ng katawan po nila. Damo. Yes po. Ayun po, meron po ako. Baby pa to si Lucky Charm. Sino nagpangalan sa kanya? Ako rin po. Second ano lang po ako. Second Honor. honor. Bali na, kursunada ko lang po yung pangalan. Ganda. Lucky Charm. Malaking swerte kung ituring ni Francis si Lucky Charm, ang pangalan ng kanyang kabayo. Pero sa pagtaak niya sa pang-araw-araw na buhay, may mga lubak pa ring hindi maiiwasang madaanan. April kasi yan, nung ma-diagnose yung anak ko. Nag-umpisa mag-dialysis yung anak ko na yun, December. Doon na sila nagtipon-tipong magkakapatid na magtulungan, maghati-hati sila sa gastos. Kung tingin mo nga sa dugo, sila ang nag-donate sa atin nila. Kahit ayokong umiyak, ayokong nakita sa anak ko, mahina ako. Biglaan yung sakit na yun. Hindi ko man tanggap na ganun pala yung magiging sakit ng ako dahil ibang-iba yung itsura niya. Sabi ko, sana nga, kung makukuha ko lahat, akin na lang. Sana maging okay na po yung kapatid ko na bumalik na po siya sa dati. Yung habang lumalabas po ako, iniisip ko yun, kinakausap ko yung kabayo. Sana bigyan mo ako ng kahit na 2 pasahero, 1 pasahero. Okay, masaya na ako ron. Basta mabigyan mo lang ako ng sa araw-araw. Yun po. Na sana mabigyan mo pantusto sa mga kapatid ko, sa ate ko, ganun. Kahit na pambondary, di baling wala na po ako matira sa akin. Gano'ng katagal ka pala bumabiyahe sa isang araw? Bali, sir, mag-i-start ako ng alas 8 ng umaga po. Hanggang And then, anong oras? minsan naabot kami alas 5. Yan, ganun. Alas 5. Umaamo si Lucky Charm, oh. Actually, ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalapit at sa mukha mismo. Oh, sige, mukhang ready na si Lucky Charm bumiyahe ngayong araw. Pero bago ang lahat, kinakailangan munang siguraduhin maiporma ng maayos ang kabayo sa kartela. Dito po. Marami rin palang halos tinatali-tali at maraming kinakabit sa kabayo. Medyo umiinit na. So umulan at uminit, tuloy ba ang biyahe Rain mo? or shine lang po. Ha? Yes po. Rain or shine daw, tuloy ang biyahe ni Lucky Charm. O, tara, bihis ka na para dire-diretso na tayo. Susunod. Francis, pwede ba akong sumubok? Yes po, Ha? Kaya lang, dire-diretso lang. Kung gusto kong bilisan, paano? Ayan. Ganito, ayan. Hindi bilisan eh. Oy, Kaya pag-i-stop. bilis! Uy, nahulog. Dito lang yan sa Dear SB.
So ready na yung kartela, ready na si Lucky Charm at ayan, parating na si Francis, naka full uniform na. Ano Franz? Pwede na tayo bumiyahe? Yes po, pwede na po. Tara, sakay na tayo. Karaniwang naiuugnay ang pagsakay sa kabayo sa masasayang bagay gaya ng sport o bakasyon. Pero ang hindi natin madalas makita ay ang hirap ng mga taong nag-aalaga at nagsasanay sa kanila. Iniisip ko na lang po, pag gising ng umaga, siyempre, tutulong ka sa mga kapatid mo, sa nanay mo, ganun po. Di ko naman din na iniisip na yung hirap na trabaho. Paglabas ng kabayo, di ko na iniisip yun. Ayos. Pwede rin palang bumelta mga kabayo. Dahil nasa isip ko talaga, kapag hanap buhay ako na maayos, marangal po. Paano kung Paano kung hindi nyo na nabibigay yung pang-dialysis ng ate mo? Kaya pag walang-wala po talaga kami, no choice po talaga, umuutang po ako. Kailangan po talaga, hindi ka kailangan mapagod eh. Kailangan po, makabiyahe po kami talaga ng Lucky Charm, nakasobra. Kasi inuuna ko po talaga, bondary. And then, pag naipon ko na po yung bondary na para sa may-ari po, ako naman po, para ibibigay ko naman po sa family ko. Mga ilang pasahero ang nasasakay mo sa isang araw? Minsan po, isa, yan talaga hanggang maghapon. Sa lang? Yes po, Buong hapon? Minsan may tumatapat na 3, 2. Basta sir, masipag ka talaga mag-alok. Ano po. Mahal ba? Magkano ba, paano ba sumakay? Magkano ba ang biyahe? Bali ang rides po namin dito sir, 500 po ever 30 minutes po kami. Isa hanggang 6 na katapo kami. Ano, dito? Kasha? Yes po. 6 na tao? Yes po. Pwede siya mag-5 rito, pwede po kami mag-2 rito. Pero tagang minsan po may mga turista na mag-2 kalesa para hindi tayo hirap. Ganun po. May 2 kalesa po namin. So, 500 every 30 minutes. Yes po. Biyaheng terminal ng mga kalesa sa Luneta ang punta namin ni Francis. Pero bago makarating, hinayaan muna niya akong maranasan kung paano ang mga lesa. Francis, pwede ba akong sumubok? Yes po, Ha? Hawakan ko lang to, ha? Yes po. So, ayan. Ayan lang, dire-diretso lang. Bali dahan-dahan lang po, para lalay lang po. So, medyo kinakaliwa ko siya. Ayan. Ayan, sumusunod talaga si Lucky Charm, oh. Ayan, oh. Inaano ko sa bandang kaliwa para makadaan yung mga kotse sa kanan. Kasi pag medyo malapit na sir, pero tinatingilan lang. Okay. Bilis. Yun lang po yung takbo niya. Bilis ang takbo ni Lucky Charm, ha? Ayan, oh. Ano ko, Francis? Bakit nasa karaniwang nakikita akong mga kotsero nandun sa harapan, sa gitna? Bakit tayo nandito sa likod? Para pag kunyari may ano po kami, sir, may pasahero po talaga kami. Tagang dito kami para tumimbang po sa likod po ng kabayo. Para bumalanse. Pag gusto kong bilisan, paano? Ayan. Ganito, ayan. Bilisan niya. Oy, Pag bilis! Stop po gano'n. Stop, oh. Okay lang. Bilisan niya, Lucky Charm, oh. Ganito pala nakakatuwa. First time ko po ito. So, anong karaniwang nagiging problema mo sa pagkakalesa mo? Dito minsan sa mga truck talaga, medyo may kabayo po namin, medyo takot talaga. Mga truck? Yes po. Anong nangyari? Katulad dito, may malaking truck sa tabi natin. Kailangan ito po, nakahila. Kailangan mong alalayan kasi baka bigla magulat, oh. Pwede mapagod? Okay lang yan. Sabihin mo lang sa akin, ha? Alalay lang po sir. Alalay, okay na. Alalay Atras ako lang po sir. naman. Okay na, atras ko naman. Uy! Nahulog! Dahil lang, ha? Dahil lang. Sa sobrang bilis, nalaglag yung Pinakamapa. nalaglag yung mga menu namin na pupuntahan. So, medyo mabilis pala siya pag talagang pinahataw mo. So, alam mo na kung paano pakalmahin si Lucky Charm. Tulad po kanina, po, kailangan dahan-dahan lang po siya. Tapos
konti nga po na sa mukha para maging animado. And then konti kausap na po sa kanya. So, gaya rin ng tao, gaya rin ng ibang hayop, yung kabayo, kinakausap ni Francis para talagang mapakalma niya at makuha niya yung loob. Ito po, ipaliko na po tayo ng Ocean Park. Kung saan po kami pumipila po. So, pakita mo kung saan kayo pumipila. Ayan, nakakita po ng kapwa kabahay si Lucky Charm. Ayun! Yes. Akala niya po kasi, sir, babae. Sa mga panahong matumal ang dating ng mga tao, minsay umuwi pa silang abonado sa pagpapakain sa kabayo. Kaya matapos ang ilang oras na paghihintay, ako na ang nagpresentang maging pasahero ni Francis sa araw na to. O Francis, ako muna pasahero mo. Yes po. Ikot mo muna ako dito sa Luneta Park at dun sa ruta kung saan ka talaga dumadaan araw-araw. Yes po. Ha? Yes po. Sige. So ito yung unang beses kong makaka-experience ng kalesa dito sa Luneta Park. Kasi naalala ko nung bata ako may pagkamahalan nito eh. Kaya ngayon nagkakaroon ako ng chance na ma-experience talaga yung ginagawang tour ng mga turista. Huwag maging turista sa sarili natin. Yes po. bansa. So, itong ginagawa mong tour, kasama na rin yung pagkikwento mo. Yes po. Kasama Kinikwento po. mo kung nasa na tayo, Yes po. anong meron dyan. Para po maalam po nila kung ano po ba talagang nilalaman ng luneta. Kung ano po talaga history. So, kinikwento mo yung history. Sa ilang minutong pamamasyal, dito ko talaga naintindihan ang ibig sabihin ng kwentong kotsero. Dahil sa kabila man ng matinding init o ulan, sinisikap nilang masulit na mga pasahero ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng mga nakakamanghang storya at kwentong kasaysayan. Pero yan, maraming mga turista at bisita tayo dito sa Luneta at nakikilala natin ang iba't ibang mga kababayan natin. Punta tayo Intramuros. Marami-rami rin ang mga lugar na napuntahan namin ni Francis. Maaari raw umabot ang kanilang biyahe kahit sa Intramuros. Kung ire-request ito ng kanilang pasahero. O kung hindi man, may mga eksklusibong kalesa ang nasa loob mismo ng Intramuros na pwedeng rentahan. Bali, ito naman po yung Manila Cathedral Church. Yun. Siya naman po yung second oldest church in the Philippines. Halos nalibot namin ang karamihan sa mga historical landmarks ng Maynila na may kasama pang mga trivia. Dito na ho tayo sa loob ng Intramuros. Dito tayo sa tapat ng Manila Cathedral. Buong araw na ho kaming bumiyahe ng Kalesa. Tinur natin ang buong Maynila. At ngayon, punta muna tayo sa simbahan, konting dasal, tapos merienda tayo kasi medyo nagutom na ako. Kanina pa kami na bumabiyahe ni Francis. Tara. Merienda muna tayo. Oo nga eh. Anong flavor natin? Ang avocado. May tinapay kayo? O, dalawa ho. Mag-isa kami. Bali, yun po yung mga nag-donation dito para may paayos po yung mga, yun po yung may mga plug na yan. Japanese, US, and then Spanish, and then Filipino po. Sila po yung nagbigay dito ng 16,000 bag cement para po mapaayos tong Intramuros, and then mapaganda po nila. So habang dito magme-merienda tayo, kinikwentuhan pa ako ng kasaysayan ni Francis. Pinapakita niya na yun daw yung mga plug ng mga nag-donate ng mga bansa para pagawa, paayos dito sa Intramuros. Nag-donate sila ng mga 16,000 daw ng mga cement bag para ipagawa ito. Thank you. Nakakamiss kumain ng lunch.
sis, magagabi na at medyo matumal yung araw natin ngayon. Wala ka nakuhang pasahero. Pero dahil ako yung pinasyal mo, ako nang bahala sa buong biyahe mo ngayong araw, ha? Yes po. So, gumarahin na tayo. Gabi na. Okay, sige. Ang pagkakaalam ni Francis, pangkaraniwang dokumentaryo lang ito sa buhay ng isang kotsero at oras na para umuwi at magpahinga. Pero hindi pa tapos ang Dear SB. Sa misyon naming bigyan siya at ang kanyang pamilya ng panibagong simula. Franz, kamusta? Ayos lang po, sir. Ha? Nakakapagod yung araw natin. Nay, ako po si SB. Kilala niyo po ako? Kamusta po? Okay lang yun. Balita ko, sabi ni Francis, nag-message ka na daw sa akin sa social media. Opo. Kasi nung minsan po nag-scroll ako, meron po ako napanood na may binibigyan nyo ng tulong. Aha. Ngayon sa Messenger, nag-message po ako. Sir, good day sir. Baka naman po pwede na matulungan yung anak ko sa medical assistant kasi nagdadialysis niya. Nasaan po siya? Sa bahay yun eh. Balita ko, may tindahan daw po kayo. Meron po, yung mister ko yung nag-a-assist po. Oh, anong nangyari doon sa tindahan ninyo? Nung nag-pandemic po, wala na. Dati po kasi pagkain. Oo. Wala na. Hindi naman tayo makalabas ng araw para mamalengke. Mhm. Ayan na. Ngayon, nagbalik. Mga alak at soft drinks na lang po. Anyway, Nay, ngayong araw po, nakasama ko yung anak na si Francis at napabilib niya ako. Kasi kahit bata pa lang siya, yung kinikita niya tinutulong niya sa inyo daw ho, sa pamilya at syempre sa pagpapagamot ng kanyang ate. Talagang nagtutulong-tulong ho kayo para ipagamot. Ha? Sila magkakapatid. Sila magkakapatid. Oh, anyway, Nay, dahil nandito na ako at nag-message ka sa akin, hayaan niyo ako magbigay ng konting tulong para sa inyo at sa pamilya ninyo. Okay lang ba? O tara, samahan niyo ako. Bigay ng konting ginhawa sa pamilya ninyo. Ha? Salamat. Sige po. So, ang una naming ibibigay sa inyo, yung hiniling mo sa akin, Nay, additional na mga paninda para sa inyong tindahan. Ito ho. Yay! Ito, additional lang ha. Alam ko naman may tindahan kayo at alam ko gusto nyo madagdagan yung mga paninda. Additional na puhunan para sa buong pamilya. Ito ko regalo ng Diretso para sa inyo. Maraming salamat. Nakakatuwa na kasi last month nag-message ka sa Facebook, sa Messenger sa akin. Ngayon nandito na tayo, nandito na po kami. Salamat po. Maraming Salamat. Sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayang ito, mas makakayanan nilang itawid ang pang-araw-araw na gastusin. Lalo na't damakong buhay na buhay ang pagkakaisa at pagtutulungan sa kanilang pamilya. Unang regalo pa lang yan kasi meron pa kaming mga grocery package para sa buong pamilya ninyo. Ilabas na ho yan. Thank you po, thank you. Pagdagdag ho ito para makapagbigay ng konting mga pagkain, konting ginhawa sa buong pamilya. Ha? Maraming po salamat. Maraming salamat po, sir. Konti binigay po sa amin. Thank you. Tulong po na to. Maraming po, sir. Sana po marami po kayong matulungan pong tao. Marami pa po kayong matulungan. Walang anuman. Ako nga po yung na-inspire sa ginagawa ni Francis. Umaga hanggang gabi. Inabot na po tayo ng gabi. Talagang naghahanap buhay at kumakahit para sa pamilya. Susunod. Sabi mo nga, Nay, nag-message ka sa akin. Kaya gusto ko sabihin na hayaan niyo pong sagutin ko yung... Salamat. Maraming salamat. Salamat. Oo naman, yun po yung hiniling ninyo. Dito lang yan, sa Dear SB. Sa dami ng mga natutulungan natin, isang pamilya ni Francis sa mga tunay kong hinangaan dahil isinasabuhay nila ang tunay na diwa ng pamilyang Pilipino. Tulong-tulong, walang iwanan, anumang pagsubok ang pagdaanan. Kaya't isang regalo ang handog ng Dear SB na sigurado akong magpapagaang sa mga pasanin nila. Sabi mo nga, Nay, nag-message ka sa akin kasi gusto mo nang matulungan yung isa mong anak na nagdadialysis. At nakwento sa akin ni Francis na yung kinikita niya ay inaambag niya sa weekly na pagdadialysis ng anak ninyo at ate niya. Kaya gusto ko sabihin na hayaan niyo pong sagutin ko yung pagpapagamot at pagpapadialysis sa kanya. Hayaan niyong tulungan namin kayo sa Dear SB na ipagamot at padialysis siya.
at mga bigyan siya ng mga karampatang gamot. Salamat. Maraming salamat. Oo naman, yun po yung hiniling ninyo, yun po ibibigay natin. Karapat dapat po kayo. Hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha sa oras na magdadialysis yung anak ko. Kahit na yung mga anak ko. Kasi 3 times a week po, 3 times a week po kasi kung magdialysis yung anak ko. Kaya minsan, naano rin yung mga anak ko na gagahol din sila sa pagbibigay sa akin. Pero sa awa po ng Diyos, kahit pa paano, nagagampanan naman po. Bilang isang magulang, ramdam ko ang lungkot ni Aling Leonora. Pero mas lalo akong naantig nang pasalamatan niya si Francis sa pagsalo ng iba niyang obligasyon bilang ina. Maraming salamat. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong mga anak na ganito. Maraming salamat. Lahat kami magkakapatid gagawin namin para sa matawid namin yung mapayos yung kalagayan yun, then makapunti natin yun. Yung buong programa namin ay nandirito para i-reward naman. Hindi lang yung buong pamilya, hindi lang ipagamot yung ate niya, kundi i-reward din ang kasipagan at kabutihan ng loob ni Francis. Kaya bago magtapos ang programa namin, dahil narinig ko yung mga pangarap ni Francis, hayaan yung mag-iwan ako ng konting regalo para sa kanya. Pero ibubulong ko na lang. Okay lang ba? Mag-iwan ako sa'yo ng... Thank you po, thank you po, thank you po, thank you po. Ha? Thank you po, thank you po. Okay ba yun? Yes, po. Nay, narinig mo ba? Ha? Maraming salamat. Sarado. Anyway, bubulong ko na rin sa'yo. Ay, salamat. Thank you po, sir. Thank you. Pahingi po ang pasalamat po sa kanya na dumating po sa amin, tulungan niya po kami para masurvive po namin lahat po. Basta unahin po talaga siya. Maraming po salamat sa inyo na. Ang kwento ni Francis ay sumasalamin sa maraming pamilyang Pilipino na sa gitna ng matitinding pagsubok, nananatiling buo at nagtutulungan muling bumangon. Pinapaalala lang nito na ang totoong yaman ng ating buhay ay wala sa material na bagay, kundi nasa puso ng bawat isa, pusong handang ialay ang sarili para sa pamilya. Tunay na may pagmamalaking kwentong kotsero. Muli, ako si SV, Sam Versosa, at ito ang Dear SV. Salamat. Nandito tayo ngayon sa Malabon Fishport at makakakilala tayo ng isang pambihira at nakakahangang batilyo. So, ipapakita sa atin ni Leo kung paano niya kinaklase at binubukod yung mga isda. Medyo natinik ako dito. Kailangan dahan lang. Hindi rin pala biro itong ginagawa mo. Kala mo, nagkaklase ka lang. Pero pwede ka rin pala matusok.